the beauty of your song. El Shaddai, El Shaddai, and Elyon Adonai. Age to age, you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh, salamat Ama sa pagkakataon na kami po ay inyong pinagkatagpo at pinagkatipong muli sa dakong lugar na ito upang ikaw po ay aming sama-samang papurihan. Minsan pa kami po ay inyong samahan at pagpalain. I-bless niyo po ang mga salita mo na aming pong pagninilayan, nawa ay katagpuin ito ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. At higit sa lahat, makonquer namin, Lord, anuman ang mga fear na nararanasan namin sa buhay. Dahil ikaw ay higit na makapangyarihan kaysa ano paman na mga bagay na ikinakatakot namin. Minsan pa ay mangusap ka sa amin, pagpalain niyo po ang aming puso, pagpalain niyo po ang aming pakikinig, at dalangin namin na walang anumang makaagaw ng aming mga atensyon at ng bawat binhi na ihahasik niyo po sa puso namin. At lukuban niyo po ang open court na ito ng iyong pag-iingat ng iyong mga anghel, Panginoon, nang sa gayon ay hindi po kami madistract ng kaaway. Sa iyo, Ama, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po ay may dalang Biblia, mga kapatid, kayo po ay aking inaanyayahan na ito po ay buksan sa Aklat ng Jeremias. Let's take our reading according to the book of Jeremiah, chapter 20, verse 7 to 11. Jeremiah 20, 7 to 11. Yahweh, ako'y iyong hinikayat at naniwala naman ako. Higit kang malakas kaysa akin, kaya ikaw ay nagwagi. Pinagkatuwaan ako ng lahat at maghapon nila akong pinagtatawanan. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkawasa, pinagtatawanan nila ako at hinahamak, sapagkat ipinapahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh at di na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko kayang pigilan pa. Naririnig kong maraming nagbubulong-bulungan. Tinagurian nila akong takot sa lahat ng dako. Sinasabi nila, isumbong natin sa may kapangyarihan. Pati matatalik kong kaibigan ay naghahangad ng aking kapahamakan. Sabi pa nila, marahil ay malilin lang natin siya, pagkatapos hulihin natin at paghigantihan. Subalit ikaw, Yahweh, ay nasa panig ko. Tulad sa malakas at makapangyarihang mandirigma, mabibigo ang lahat ng umuusig sa akin, mapapahiya sila at hindi magtatagumpay kailanman. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mga salita ng Diyos.
Praise the Lord. At palakpakan po natin ang pagkakabasa po ng kanyang salita. At pwede na po kayo magsiupo mga kapatid. Magandang hapon po. Ayan, wala na yata akong kausap pa. Ayan. Alam niyo po ba na na-miss ko rin kayo? Kasi matagal-tagal din po akong hindi nakapag-talk dito sa inyong lugar. Siguro mag-iisang taon din siguro o lagpas yata mga kapatid. Ang ating binasa ay magiging first reading po ng Sunday Gospel sa darating po na linggo. Kasi po ang ating Gospel ngayon ay tungkol po dun sa sinasabi ng Panginoon na huwag niyong katakutan ang pumapatay ng tao, kundi ang Diyos. So yun po ang context ng Gospel. At ito po yung first reading, yung Jeremiah chapter 20 mga kapatid. So ito pong si Jeremiah, makikita po natin yung kanyang hinagpis. Dahil siya po ay ipinabugbog, ipinakulong. Hindi dahil nakagawa siya ng masama or kung ano man. Dahil sinunod niya lang kung ano yung ipinapasabi ng Diyos. Siya po ay nangaral sa kanyang mga kababayan. Pumunta po siya sa bayan na matitigas ang ulo at ayaw makinig. At ang kanyang mensahe, meron po siyang dalang palayok. At ito ay kanyang inihagis. At syempre, ang palayok ay nabasag. Na ang mensahe nito, ganyan ang mangyayari sa inyong bayan dahil sa inyong katigasan ng ulo. Mawawasak ang inyong mga gusali, ang inyong lungsod ay madudurog dahil pababayaan kayo ni Yahweh. So ano po ba yung dahilan kung bakit nagagalit si Yahweh sa mga kababayan po ni Jeremiah? Sapagkat sila po ay sumamba kay Baal. At ang kanyang mga kababayan po ay naghandog ng anak na sinunog. Sabi ni Yahweh, hindi ko nga naisip yan eh. Hindi ko yan sinabi sa inyo na gawin ninyo. Hindi yan sumagi sa isip ko. Tapos kayo ginawa niyo yan kay Baal. Kaya galit na galit ang Diyos sa kanyang mga kababayan. Tapos nakarating pa sa langit yung amoy ng insenso na inihandog nila para sa mga bituin. Hindi para sa Diyos na nag-create ng bituin, kundi para sa mga stars, mga kapatid. At kinikilala rin nilang ito ay Diyos. Kaya sabi niya, simula ngayon, hindi na Tophet ang pangalan ng bayan na yan. Yan ay tatawaging Valley of Death, sapagkat wala kayong halos paglalagyan ng mga bangkay, dahil hahayaan kong mawasak ang inyong lungsod. So napaka-harsh, brutal ng daladalang mensahe ng propeta. And of course, hindi yan nagustuhan ng mga pari, ng mga namamahala sa templo. At siya po ay ipinabugbog. Sabi po doon sa verse 1 ng Jeremiah 20, si Pashur na anak ni Immer ay isang pari at siyang pinakapunong naglilingkod sa templo. Narinig niya ang mga pahayag ni Jeremias, kaya ipinabugbog niya ito na nakakadena ang mga paa at kamay at ipinabilanggo sa itaas na pintuan ni Benjamin. So, dahil po sa mga nangyari yon, napasabi si Jeremiah na kung titingnan natin yung yung flow nung kanyang sinasabi, parang ito ba yung kapalit ng pagsunod ko sa iyo? Naniniwala ako na higit kang makapangyarihan kaysa kung sino man, higit kang makapangyarihan sa lahat. Pero ganito yung inabot ko, ginulpi ako dahil sa pagsasalita ako ng totoo. Amen? Kaya alam niyo po mga kapatid, hindi porket ikaw ay isang lingkod ng Diyos ay exempted ka. Amen? So, hindi porket ikaw ay matagal na sa gawain ay hindi ka na makakaramdam ng fear,
ng doubt. Yan ay nararamdaman po ng lahat. Lahat ng lingkod. At hindi porket gumagawa ka ng tama ay puro blessing ang darating. Sometimes, when you are doing the right thing, doon pa darating yung mga opposition. Kagaya ng nangyari kay Jeremiah. Kaya, yun din ang sinasabi ni Lord sa mga disciple na sinusugo ko kayo kasi ang ibig sabihin po ng apostol ay the one who is sent. Isang tao na tinawag at isinusugo ko. At doon sa inyong mga pupuntahan, hindi lahat ay tatanggapin kayo. Yung iba ay tatanggihan kayo at makakaranas kayo ng iba't ibang mga pag-uusig, sabi ng Lord. Ngunit hindi kayo dapat matakot sa kanila. Hindi kayo dapat matakot sa pumapatay lang ng laman. Kundi matakot kayo sa Diyos na may kapangyarihan na ipadala ang inyong kaluluwa sa impyerno. Amen? Ang mensahe po natin may pamagat po na courage in face of opposition. Tapang sa harap ng oposisyon. So lahat tayo mga kapatid, may mga bagay na kinakatakutan. Kaya nga ang daming mga mga phobia. So merong mga tao na takot sila sumunod sa ipinapagawa po ng Panginoon dahil natatakot sila na baka sila ay pagtawanan. Natatakot sila na baka sila ay mawalan ng kaibigan. Natatakot sila na baka makaranas sila ng criticism or sila po ay mahusgahan. Pero tayo po ay tinawag ng Diyos, mga kapatid, upang ipahayag at ipangaral ang katotohanan. Kung ang mga taga-Yupango nun ay natakot pumunta dito, baka malamang walang gawain dito, mga kapatid. Kung sila ay natakot sa putik, kung sila ay natakot sa ulan, sa bagyo, mga kapatid. Kaya dito, makikita natin na si Jeremiah ay nakaranas po ng fear because of persecution. Nakaranas po siya ng physical na pananakit galing pa sa isang pari. Nakaranas po siya ng tinatawag na public humiliation dahil siya po ay binugbog sa harapan ng kanyang mga kababayan. Pero alam niyo po, sa halip na siya ay tumigil or umayaw kasi sabi niya, kung tatahimik naman ako, para namang apoy sa aking dibdib. Ang salita mo, hanggat hindi ko binibitawan, tumatagos hanggang buto yung init. Yun ang sabi ni Jeremiah. Kaya ang pagsunod po sa Diyos, mga kapatid, it doesn't mean na laging pabor sa'yo ang nangyayari. Minsan, kung kailan ka sumusunod, doon pa mas maraming persecution. Amen. Kung kailan mo ginagawa ang tama, doon mas maraming mambabatikos sa iyo. Amen. Kung kailan ka nagsisikap na ayusin ang sarili mo, tsaka maraming nagdududa. Kung kailan ka gustong tumulong sa gawain, tsaka ka pinag-iisipan ng kung ano-ano. So, yun ay mararanasan ng bawat isa, mga kapatid. Amen? Ako nga nung nagbubukas ako ng mga gawain ang sabi sa akin, kung naman si Brother Mark, ano-ano pinapagawa. Hindi mo malaman Tapos pag wala ka namang ginagawa, ito namang DIC namin, wala namang ginagawa. Hindi mo alam kung saan ka lulugar Amen? So, ano pa po ang naranasan ni Propeta Jeremiah? Yung emotional fear, mga kapatid, kagaya nung sa binasa natin. Makikita natin sa emosyon ni Jeremias na pakiramdam niya ay hinayaan siya ng Diyos. Sabi siguro ni Jeremiah, Lord naman parang ako naman yung basag na palayok Ako yung nabugbog. Di ba? Binasag-basag ko pa yung palayok tapos bandang huli ako yung ginulpi nila. Amen? Pero dito makikita natin na yung emosyon na kanyang nararamdaman ay valid naman, mga kapatid. Kasi ang kanyang intention ay tama at maganda. Nga lang,
hindi ito tinanggap ng kanyang mga kababayan. Amen? At ang sabi doon, pati mga kaibigan niya ay nagbabalak ng masama sa kanya. Akala niya, itong mga nakapaligid sa kanya ay tunay niyang kaibigan. Pero yun pala, ito ay naghihintay na makapaghiganti sa kanya. Yun yung sinasabi sa verse, mga kapatid. Tinatawag siyang terror in every side. Pero, yung mga kasama niya ay tiniterror siya. Tinatakot siya, mga kapatid. May mga kaibigan po na okay lang kapag yung ka-level mo sila. Pero once na ikaw ay medyo umangat-angat ng konti, ay hindi sila masaya para sa'yo. May mga ganong tao na nasa paligid natin, mga kapatid. Amen? Kahit ang pinakatapat na lingkod ng Diyos ay nakaranas din po ng betrayal. Kahit si Lord, di ba? Sinabi-sabi pa ni Peter na, Lord, hindi kita iiwan. Pero nung tinatanong na siya nung isang babae doon sa malapit sa pinaggulpihan kay Jesus, o di ba kasama ka niyan? Siya ay todo deny, mga kapatid. Amen? So ano pa po ang makikita natin? The faith that is greater than fear. Sabi po dito sa verse 11, basahin ko ulit, mga kapatid. Sabi dito, subalit ikaw, Yahweh, ay nasa panig ko, tulad ng malakas at makapangyarihang mandirigma, mabibigo ang lahat ng umuusig sa akin. So, yun yung turning point nung chapter 20. Kasi, nangaral siya, ipinadakip siya ni Pashur. Itong si Pashur, nagpashur na sa sarili. Di ba? Pinagulpi siya. At, ayun nga, syempre na nakaramdam ng discouragement itong si Jeremiah dahil sa kabila ng kanyang pagmimithi na makasunod kay Yahweh ay gano'n ang kanyang sinapit. Ngunit, ang naging turning point niya, sabi niya dito, ngunit ikaw, Yahweh, ay nasa aking panig. Yun yung mahalaga, mga kapatid, na kahit gano'n yung naranasan mo, na ikaw ay nabugbog, ang mahalaga, ginawa mo yung tama at nasa side ka ng Diyos. Kaysa naman yung nagulpi ka, na nasa side ka ng kalaban, nagulpi ka kasi nagnakaw ka, nagulpi ka kasi nang-rape ka, nagulpi ka kasi inagaw mo yung asawa ng kaibigan mo. Parehas kayong nagulpi, pero piliin mo yung nasa side ka ng Diyos. Amen po, mga kapatid. Kaya, ang katapangan po, hindi ibig sabihin na, ang tapang, hindi ibig sabihin yung wala ka ng kinakatakutan, no? Ang tunay na tapang ay alam mo kung paano ilulugar ang iyong sarili. Amen, mga kapatid. Kasi may tapang na wala sa ayos wala sa lugar. 'Di ba? Minsan tapang-tapang mo, 'di ba? Tapos may mas makapangyarihang nagsasalita sa harapan mo, napaupo ka tuloy. Mga kapatid, amen. Ba't kayo natatawa? Yun. So, ang pinaka-tema niya, mga kapatid, ay magkaroon tayo ng, hindi sinasabi ng Diyos na, sige, dapat wala na kayong katakutan. Ang sinasabi niya, matakot kayo, pero piliin nyo kung sino yung dapat nyong katakutan. Amen? Kasi kung matatakot ka sa tao lang, sa opinion nila, sa comment nila, ang mangyayari dyan, ikaw ay kanilang magiging alipin at tatakot-takutin kanila. Kaya sabi ng Lord, kung matatakot lang naman din kayo sa may kakayanang pumatay ng katawan, ang higit nyong katakutan, yung may kakayanan at may authority sa inyong kaluluwa.
na ipadala sa impyerno. Kasi kung matatakot ka sa tao at na-compromise mo yung truth, paano naman yung kaluluwa mo? Di ba mga kapatid? Kaya dapat nating tandaan na ang presence ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa ano pa mang pagkatakot natin. Amen? Alam niyo, sa totoo lang, takot akong humarap sa mga tao eh. Takot ako na kaya nga sa anniversary, aminado naman ako, hindi ako masyado effective. Kasi pag maraming tao, nahihiya ako eh. Kita nyo naman, pag nandyan ako sa gawain, nandyan lang ako sa isang sulok. Kasi may ako yung tawag nito, hindi naman sa suplado. Yan ako sa suplado pa eh. No? Parang, basta nahihiya talaga ako mga kapatid. Kaya minsan pag nilalapitan ako, kinakausap ako. Tapos ang tagal-tagal na ako eh. na ako eh. Kasi ewan ko basta nahihiya talaga ako mga kapatid. Hindi naman natatakot, nahihiya lang. So pareho po ng message ni Jeremiah at ng mga disciple, pareha sila nakaranas ng pag-uusig. Ngunit, kailangan nila yung mapagtagumpayan para magampanan nila kung ano yung ipinapagawa ng Diyos sa kanila. Amen? So, ano po yung dapat nating maunawaan sa readings na ito? That opposition is often the price of faithfulness. Ang mga kontrabida sa buhay natin, yan yung kapalit ng pagtitiwala natin sa Diyos. Merong mga babakbak talaga sa atin. Amen? Hindi pwedeng lahat kaibigan mo. Diba? Walang thrill, mga kapatid. Walang may kontrabida. Naalala ko nga kausap ko yung aking isang dating naging head. Kinakwento ko sa kanya yung mga struggle ko. Sabi ko, buti pa sir, nung nandun tayo sa province, lang tayo, chill lang tayo. Ngayon sir, nandito na ako sa binigyan ako ng posisyon. Yung dating mga ka-vibes ko, ngayon kalaban natin yun sa akin dahil hindi ko sila napagbibigyan sa mga gusto nila. Sabi naman niya sa akin, ganyan talaga Mark. Yan kasi kumbaga sa pelikula, hindi pwedeng walang kontrabida. Sabi niya, pampasarap ng, pampagana sa paglilingkod para na-challenge tayo. Oo nga, hindi naman pwedeng lahat ay, gusto ka. Di ba mga kapatid? So, ganun po yung nangyari kay Jeremiah. Binugbog siya, pinagpapalo siya, ipinakulong siya, ipinahiya siya in public dahil naging tapat siya sa mensahe ng Diyos. Amen? Di ba, minsan, ginawa mo na nga yung tama, ginawa mo na yung mabuti, tapos, ang palalapasin pa, ikaw yung mali. Kaya pag uwi mo sa bahay, mangiyak-niyak ka, maluha-luha ka. Di ba? Parang sabihin mo, Lord, ako pa yung napagbintangan? Ako na nga yung abunado. Di ba mga kapatid? Ako na nga yung nagmalasakit. Ako pa yung lumalabas na kinukulong ko daw yung gawain, tinatago ko daw. Di ba? Iba-iba ho ang ating mga nararanasan mga kapatid. Hindi ibig sabihin na nakakaranas ka ng oposisyon dahil mali ang ginawa mo. Sometimes yung mga opposition na yan, dahil ginawa mo yung tama at mabuti. Diba? Lalo na sa panahon natin ngayon, pag nanindigan ka sa katotohanan, papatalisikin ka talaga. Minsan, pag nanindigan ka sa ipinaglalaban mo, at majority ng mga nasa paligid mo ay hindi ganun ang kanilang prinsipyo, talagang bubulihin ka talaga, kakawawain ka talaga. Amen? Lalo na ngayon, pag pinanindigan mo na, ito lang ang create ng Diyos, babae at lalaki lang. Naku, pag umano ka dyan sa social media, talagang kukuyugin ka dyan, mga kapatid.
Talagang ipaglalaban nila na it's not about the gender only, it's about the feelings. Kaya kung kunyari yung anak ko, si Gavin, pag lumaki-laki siya, feeling niya aso siya, baka batukan kita nung aso ka. Ngayon, umihi siyang pag ganun. Feeling ko aso ako eh. Di ba? Kaya ano natin yan eh, parang, dahil nandito ka sa akin, dapat alam mo yung kung ano yung tama at mali. Hindi dahil feeling mo, ikaw ay pusa eh, magmimiyaw-miyaw ka dyan, di ba mga kapatid? Kasi minsan akala kasi nila, porket influential sila, lahat ng sabihin nila, tama. Kahit bumabangga ito sa truth, bumabangga ito sa itinuturo ng Bible, pati yung explanation ng science, ititwist pa rin nila. 'Di ba? Mga kapatid, na hindi na daw yan tungkol sa mga chromosomes, basta pakiramdam mo ganun ka, dapat respetuhin ng iba. Hindi mga kapatid, may mga rin may mga prinsipyo, may mga truth tayo na dapat ipaglaban. Kahit nga gulpihin tayo, kagaya ni Jeremiah. Amen, mga kapatid? So, ganun din po yung mga naranasan ng disciple. Kasi, nung una, takot sila eh. Takot sila. Pero nung binabaan sila ng Holy Spirit, itong si Peter na dati ay takot, mangaral. Kasi, ang ikinakatakot kasi ng mga disciple nung time na yun, yung hindi sila papaniwalaan, kasi sino makikinig sa amin? Mangingisda lang kami. Tapos pupunta kami sa mga lugar na yan, hindi naman kami tatanggapin. Yun yung mga ikinakatakot nila na baka sila ay i-reject dun sa kanilang relihiyon, sa kinabibilangan nila. Pero nung naranasan nila yung buhay na kasama po ang Panginoon, kita nyo naman sa Acts chapter 2 or 3, sa simpleng mensahe ni Peter, 3,000 katao agad ang nanampalataya kay Kristo. Bakit? Wala na siyang takot eh. Hindi na siya takot patayin yung kanyang katawan. Bahala kayo kahit ipako nyo ko ng pabaliktad. Basta ipapangaral ko ang tungkol kay Kristo. Amen, mga kapatid? So another thing, fear is real even for God's servant. So hindi naman po tayo bakal na hindi na nakakaramdam ng takot. Diba? Minsan nga diba, sasabihin, di ako mababagabag, di ako matatakot sa balitang narinig. Tapos nung umulan lang, di na umatin, natakot na sa ulan di ba? Kung sa ulan pa lang natakot na, paano pa kaya sa tabak? Di ba? Mga kapatid. So fear is real even for God's servant. Sabi niya doon sa verse 7 to 10, I hear many whispering terror on every side. Naririnig ko yung mga kasama ko. Yung mga akala ko, yung kaibigan ko, nagpaplano sila ng masama against me. May mga inuumang silang bitag laban sa akin. Naghihintay yung mga taong yon, yung mga kaibigan niyang tinuturing na siya ay bumagsak. Amen? So, meron pong pagkakaiba kasi yung feeling fear and living in fear. Iba yung nakakaramdam ka ng takot sa namumuhay ka na sa takot. For example, nakaramdam ka ng takot, biglang, naglalakad ka, biglang kumahol yung aso, nasinda ka, nakaramdam ka ng takot. Pero yung iba na yung hindi pa kumakahol yung tao, takot ka na, you are living in fear. Diba? Iba na yun, di ba? Yung wala namang ginagawa sa yung aso, may ganun eh. You are already living in fear. Amen? O kaya, kunyari, pinili ka na ikaw na yung mamumuno. Di ba? Ano pa lang, kunyari, pagpipilian pa lang, hindi ka pa naman talaga. Mas ang dami mo nang sinasabi.
You are, syempre, sa una, matatakot ka kasi nabunot pangalan mo. Halimbawa, ikaw yung, napipisil-pisil nila. Pisil pa lang, hindi pa tulak, di ba? Napipisil pa lang. Pero kapag ikaw parang, hindi ko naman kaya yan Paano pag ganito? Paano pag ganyan? Paano pag walang nakinig sa akin? Paano pag walang pumunta? You are living in fear. Ang pino-point out ni Lord sa atin, hindi masamang makaramdam ka ng takot. Pero kung lagi ka na lang natatakot, yun ang masama, na hindi mo na, kumbaga yung takot na ang kumokontrol sa'yo, at ikaw na yung namamanipulate nung takot. Amen? Alala ko, humayo ako sa isang isla sa Kalinawan. Di gabi na, naglalakad kami sa tabing lawa ng Laguna. Umulan. Siyempre, yung mga palaka, kukakan ng kukakan. Wala. Tapos yung isang choir, grabe yung takot niya sa palaka. Grabe yung takot niya sa palaka. Wala pa nga, hindi pa tumatalon, kinikilig na siya. Kinikilig na. Ewan ko, sadya niya yun, napakapit sa akin, no? Tamang-tama, nakisama yung palaka. Tinalunan talaga siya sa paaw, lundag sa akin, no? Scripted. Ay, pasensya na po, Brother Mark. Sabi ko, wala pa naman Ikaw naman, tumalon ka na kaagad. Diba? Parang hindi pa nga, pinapangunahan niya na yung palaka, mga kapatid. Amen? So tayo, minsan, hindi natin nakikita yung pagkilos ng Diyos. Kasi, hinahayaan natin na yung fear ang mag-control sa atin, mga kapatid. Amen? Ito pong mga disciples, sila Jeremiah bilang propeta, nakaranas sila ng pag-uusig, nakaranas sila ng rejection, ng physical na pananakit, ngunit pinatunayan sa kanila ng Diyos na hindi sila nag-iisa sa laban na yun. Amen, mga kapatid? Kaya yung pananampalataya po natin, bagamat minsan nililiglig tayo ng mga pagsubok, ngunit wag po nating hayaan na ang fear ang mag-control po sa atin. Amen? Dahil merong Diyos na mas makapangyarihan kaysa anumang bagay na atin pong ikinakatakot. Amen? Another thing, God's presence is greater than human opposition. Sabi ng verse 11, "But the Lord is with me like a mighty warrior." So, tinan nyo, napansin nyo ba? Nung una, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa kanyang mga kaaway, sa mga kaibigan niya na naghihintay sa kanyang bumagsak. Pero bandang huli, yung turning point niya dito, "Subalit ikaw, Yahweh, ay nasa panig ko, katulad ng isang malakas at makapangyarihang mandirigma." Ano po ang mapapansin natin sa verse na yon? Hindi pa rin siya nawala ng kaaway. Hindi pa rin siya nawala ng problema. Pero ano yung nangyari? Nagbago yung perspective ni Jeremiah. Amen? Nagbago po, mga kapatid. Mula sa pagtingin niya sa kanyang mga kaaway, inilipat niya yung pagtingin niya sa Diyos. Amen? Alam niyo po, mga kapatid, kung bakit mas takot tayo sa mga nangyayari sa paligid. Kasi binobombard natin yung sarili natin ng mga bad news. 'Di ba? Pinupuno natin yung ating sarili ng mga bagay na nakakatakot. Amen? Alam mo, nang sa liblib ka nakatira, magnonood ka pa ng mga pelikulang nakakatakot. Kunyari, bababa ka dito, tapos biglang may humampas sa'yo na malamig-lamig. Takot na takot ka na, yung pala sinampay lang ni Nanay Carmen. Diba? Kasi pinagtatakot mo yung sarili mo . Kaya tingnan niyo po si Jeremiah, mula sa pagtingin niya sa kanyang mga kaaway, inilipat niya yung focus niya sa pagtitiwala sa Diyos. Sabi niya, ang mahalaga,
ikaw ay nasa aking panig at para kang mighty warrior para sa akin. Ibig sabihin, kayang-kaya mo akong ipagtanggol. Amen? Kasi po kapag tayo po ay nakatingin sa mga bagay na kinakatakutan natin, yun yung lalamon sa atin. Amen? Kanina po, yung asawa ko, binobomba ako ng mga bayarin. Kasi binobomba rin siya nung inuupahan namin na yung sa kuryente, sa upa. Magkakaibang date naman yun. Bakit gusto niyang pagsamasamahin? Di, sa halip na kuryente lang ang iintindihin ko, pinapasabay yung sa bahay, pinapasabay yung sa tubig, di ang laki na. Hindi naman ako mapahinga sa bahay, iniisip ko, may hayo ako sa kulot eh. Kaysa dakdakan ako, umalis na lang ako, nagbiyahe na lang ako. Nagbiyahe ako. Tapos, nakakuha naman ako ng pasahero. Ang mga pasahero ko naman, palaging papuntang ospital. Kakahatid ko pa lang sa ospital. Ospital na naman uli yung destination. Pero, okay naman. Dami-dami rin kahit papaano. Kasi kung magi-stay ako sa amin, anuin lang ako ng asawa ko na ganito, ganyan. Di, pagdating ko doon, nag-remit na ako, nanginginig-ginig pa ako. Natakot din sa asawa no? Nag-remit na ako. Ayan. Sabi mo, mamaya, dadagdagan pa kasi, sabi mo, may hayo nga ako Tapos sabi niya, dalay mo yung mga paninda. Sabi ko, di ko na alam kung ano ko minsan driver, minsan vendor, minsan preacher, pero ganun talaga ginusto mo yan diba? Kaya yun, kaya mamaya order kayo sa akin. Kapatid. Ayan. Hindi, yung ibig ko sabihin, kaysa intindihin ko yung mga bayarin. Maano lang ako sasakit lang ulo ko mga kapatid. Sasakit lang ulo ko, kakaisip. Di magbiyahe na lang ako, humayo na lang ako. Di ba? At least, kahit pa paano, tumatawa kayo, natatawa na rin ako, mga kapatid. Damay-damay na to, mga kapatid. Kaya, pag tinignan mo ng tinignan kasi yung mga bagay na makakapagpalungkot sa'yo, makapagbibigay sa'yo ng takot, lalo kang may stress, lalo kang manghihina. Gayahin natin si Jeremiah. Inilipat niya ang kanyang pagtingin sa Panginoon. Amen, mga kapatid? So, ang source ng ating lakas, hindi ang ating sarili, kundi ang Diyos, mga kapatid. Sa Kanya tayo humingi ng kalakasan upang magpatuloy. Amen? And finally, the truth will ultimately prevail. Sabi ng Matthew 10 verse 26, there is nothing concealed that will not be disclosed. Yung ibinubulong sa inyo, ipagsigawan nyo pa. Ibig sabihin, kung pinipigilan kayo sa inyong ginagawa, lalo na sa pangangaral ng mabuting balita, mas lalo nyo pang ipaglakasan. Walang sikreto na hindi pwedeng malantad. Hindi yan pwedeng itago. Kagaya ng sinasabi ni Jeremiah, pilit ko mang pigilin ang aking bibig na itikom para naman akong nasusunog. Pati yung buto ko, nararamdaman ko yung init na the more kong pinipiit na wag magsalita tungkol sa mensahe ng Diyos, ako naman yung nakukonsume. Ako yung nahihirapan. Kasi alam ko sa sarili ko, kailangan kong bigyan ng babala ang aking mga kababayan. Amen, mga kapatid? So, darating ang araw na ilalantad ng Diyos ang lahat. Minsan, nakakaranas tayo ng mga
na mga pagbatikos sa atin. Alam natin sa ating sarili na wala tayong ginagawang masama, pero parang ang tingin ng iba, paniwalang-paniwala sila sa naninira sa'yo. Pero hindi naman yun magtatagal, mga kapatid eh. Lalabas ang totoo. Minsan kahit hindi mo i-explain ang iyong sarili, darating na lang ang oras, yung mga taong yun ang makaka-realize na, oo nga, pawang paninira lang talaga yun. Nung una, paniwalang-paniwala kami. Ngayon, nakita na namin yung totoo. Di ba ho? Kasi, kaysa trying hard ka na i-explain ang iyong sarili, magmumukha ka lang na pilit. Kung hayaan mo na lang na Diyos ang magtanggol sa'yo, mas maganda yon, mga kapatid. Amen? So, courage comes from fearing God more than man. Piliin natin kung kanino tayo matatakot. Alam nyo, si Pedro natakot dun sa batang babae na nagturo sa kanya. Kaya anong nangyari? Na-deny niya si Lord. Si Saul, natakot siya sa mga tauhan niya. Sabi ng lingkod, bakit nakakarinig ako ng mga uha ng baka dyan? Di ba sabi ko sa iyo, patayin mo lahat, pati yung hari. Bakit nagtira ka ng mga guya? Kasi yung mga tauhan ko, yun ang gusto eh. Itira yung mga kambing, yung mga guya, yung mga baka para sa kanila. Ang totoo, natakot siya sa mga tauhan niya. Siya nga yung hari. Ang Diyos na nga ang naglagay sa kanya para maging hari, tapos natakot pa siya sa kanyang mga tauhan. Baka, pag di niya pinagbigyan, mag-aklas laban sa kanya. Kaya sabi ng propeta, hindi mo ba alam na mas pinapahalagahan ng Diyos ang pagsunod, obedience, kaysa dyan sa ibinabalandra mo ng mga kakatayi na hayo para sunugin para sa kanya. Kaya, yung trabaho ng hari, yung propeta ang gumawa. Siya yung pumatay kay Haring Agag. Amen? Huwag yun ang baliktarin, yung Agag. Pinatay niya. Kasi mas natakot siya sa mga tao. Sabi ni propeta, na-disappoint sa'yo ang Diyos. Imbis na anak mo ang magmamana ng iyong trono, ibibigay niya yan sa mas tapat sa kanya. At yun nga, mapupunta yun kay David. So ano po ang ibig sabihin ko, mga kapatid? Piliin natin yung katatakutan natin. Kung matatakot ka sa tao lang, ano po ang pwedeng mangyari? Mako-compromise mo yung truth. Yung paglilingkod mo, iiwan mo. Meron nga po akong tiyahin. Dati, ang sipag niya sa paglilingkod, lahat ng prayer meeting, anniversary, dinadaluhan niya mula Monday hanggang Saturday. Pati mga seminar, ang ginagawa ng coordinator, binibigyan na lang siya ng pamasahe. Ikaw na umaten. Kasi yung coordinator, busy, siya naman, available naman siya. Siya na lang yung pinapa-attend. Sobrang sipag. Tapos yung mga anak niya, na-orient niya sa gawain. Pero alam niyo, ang kontrapelo talaga yung asawa niya eh. Yun talaga. Siguro nagsawa na siya. Pinagbigyan niya na lang. Sabi nung asawa niya, sige, pati nga si Brother Mike, nadamay na eh. Sabi niya, sige, umaten pa kayo dyan. Pagdating nyo, wala na kayong yung mga damit nyo, nasa labas na. Lumayas na kayo dito. Pag umaten pa kayo dyan. Pero alam nyo, nakakalungkot. Mas natakot siya sa asawa niya. Ngayon, di na siya nakaka-attend. Tamang nood na lang siya sa YouTube. Pero yung mga anak niya, bumukod. Kasi pinalaya sila eh. Pero sila naman yung malaya. Kasi mga sila, umaawit sa Panginoon. Kahit saan sila nakakarating. Ambel. Ikot sila sa buong Cavite. Kahit saang anniversary, nakakaawit sila. Kasi, hindi ko naman ibig sabihin na wag nilang katakutan yung kanilang tatay. Pero, kung ang tao, ang ipinapagawa sa iyo ay labag na sa kalooban ng Panginoon, pipiliin mo na kung kanino ka dapat matakot. Amen? Kaya kung
mas takot pa tayo sa tao, malilimitahan ito yung paglilingkod natin. 'Di ba? Kahit pa nga preacher ka minsan may mga preacher ang tatapang mangaral, 'di ba? Pasigaw-sigaw pa. Pinapagalitan pa yung mga choir. Pag-uwi naman ng bahay, takot naman sa asawa. Nanginginig-nginig pang iabot yung sobre. 'Di ba, mga kapatid? Parang ako yun Hindi, mga kapatid. Ako, kinakausap ko naman yung wife ko na sabi ko, alam mo, sa umpisa pa lang, alam mo ako, missionary talaga ako. So, hindi mo ako, nakasala mo naman talaga no? Sabi ko, hindi mo ako pwedeng, yung tigilan na magmisyon. Kung saan ako ipadala, hindi ako pwedeng mamili kasi yun ako simula pa nung binata ako, yun talaga ako So yun naman yung ipinapaunawa ko sa kanya kahit pa paano, mga kapatid. No? Kasi syempre mas magandang sa Diyos kami parehas matakot. Amen? Para pag sa Diyos tayo natakot, pagpapalain niya tayo. Amen? Kasi ang pagkatakot sa Diyos, hindi naman yung parang nagkaroon ka ng panic attack, nagkaroon ka ng nervyos na tumaas yung blood pressure mo. Hindi ganun takot. Ang pagkatakot sa Diyos, ibig sabihin, ino-honor mo siya, ginagalang mo siya, pinapahalagahan mo siya ng higit sa kung sino at sa kung saan paman. Yun ang tunay na pagkatakot sa Diyos. At kapag tayo po ay mayroong tunay na pagkatakot sa Diyos, mga kapatid, kahit makaranas tayo ng iba't ibang mga oposisyon, kung tayo ay mananatiling tapat, ang sabi ni Jeremiah, ikaw ay katulad ng isang magiting na mandirigma, walang makakapanaig laban sa akin. Amen? Tayo po ay magsitayo sa presensya ng Panginoon. Lord, you are like a mighty warrior. Marami man kaming mga oposisyon na kakaharapin, mga pagsubok, ngunit alam namin, Lord, sa gitna ng lahat ng ito, ng mga pagsalungat, kami po ay inyong sasamahan. Kaya hindi kami mangangamba, hindi kami matatakot. Huwag kang mangangamba o mababalisa. Mababalisa, huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karamay mo sa tuwina. Huwag kang mababalisa, huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karamay mo sa tuwina. Si Jesus, di ka bababayaan. Si Jesus, di ka iiwanan. Siya kasama mo, karakaramay mo. Siya'y laging tapat sa buhay ko. Huwag kang mangangamba o mababalisa, huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karamay mo sa tuwina. Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka
Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iiwanan. Siya'y kasama mo, karakaramay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Praise God, hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mensaheng amin pong napagsaluhan sa hapong ito. At salamat sa iyong mga paalala na hindi kami dapat matakot sa tao lamang, kundi magtiwala kami ng higit sa iyo sa magagawa niyo po sa aming buhay. Katulad po ni Propeta Jeremias, may mga pagkakataon po na kami ay nanghihina, nanlulupaypay, nasasaktan, at natatakot dahil sa mga nararanasan namin ng mga pagsubok. Minsan ay mga opposition, mga pagsalungat na amin pong pinagdaraanan. Ngunit sinisikap namin ito po ay mapagtagumpayan, hindi dahil sa lakas namin, kundi dahil kasama ka namin, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Lord, sa mga pagkakataon na mas pinapahalagahan pa namin ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa iyong kalooban sa amin. Patawarin mo kami na dahil sa takot, napapatahimik kami sa halip na ipagsigawan namin ang iyong katotohanan. Patawarin niyo kami na dahil sa hina ng loob namin, umaatras kami, Panginoon, sa halip na sumunod sa iyong tawag. Lord, tulungan mo po kami na maalala namin na ikaw ang tumawag sa amin. At kapag ikaw ang tumawag sa amin, ikaw rin po ang magpo-provide ng lahat ng kailangan namin, Panginoon. Ipaalala nyo rin sa amin na kung kami man ay inuusig, normal lang ito dahil naranasan mo ring usigin. Kung kami man ay pinagtatawanan, normal lang yon dahil naranasan mo rin na ikaw ay libakin. Bigyan mo kami, Lord, ng biyaya na manatiling tapat sa kabila po ng mga pag-uusig, mga paghahamak nila sa aming pananampalataya. At kung kami man po ay natatakot, Lord, ipaalala mo sa amin na ikaw ang magtatanggol sa amin, Lord, sa itinakdamong panahon. Hindi namin kailangan ipaliwanag ang aming sarili, ipakipaglaban ang aming sarili. Sapat ng alam namin na kung nararanasan man namin yun ay dahil sumunod lamang kami sa iyo at ginawa namin kung ano ang nararapat. Lord, turuan niyo rin kaming manindigan sa katotohanan, Panginoon. Nawa, magkaroon kami ng pananampalataya na hindi kayang i-manipulate ng pananakot ng iba. At higit sa lahat, Lord, dalangin namin na sa mga nararanasan namin na mga pagsubok, Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan. Palakasin niyo po ang aming pananampalataya at higit sa lahat, sa mga pangako mo lamang kami humawak at magtiwala. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin. Patuloy niyo rin pong pagpalain ang mga kapatid ko sa gawain po ng Sitio Kulot. At ako po ay nagagalak dahil sila'y nagpapatuloy at patuloy na dumarami at lumalalim sa iyong mga salita. At pagpalain niyo rin po ang mga kapatid ko mula Yupango Prayer Group. Ang lahat ng kanilang effort, ibalik niyo ng higit sa kanila pong mga pangangailangan. Pati na po ang aming mga kapatid mula sa Sitio Payong, lalo na si Brother Danny at ang kanyang sister wife. Ikaw po, Panginoon, ang humirang sa kanya. Bigyan mo siya ng wisdom sa mga dapat niyang gawin, Panginoon. At siya'y palagi niyo rin pong samahan at bigyan ng courage, bigyan ng tapang na manindigan sa kung ano ang tama. At Lord, dalangin namin na patuloy niyo pong patatagin ang pananampalataya ng bawat isa. At alam namin na palagi ka nang nasa aming tabi. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Let us all give thanks with a grateful heart.